At salamat nga dahil sa magandang ani ng Mindoro Oriental, na major rice-producing province, inflation has started to come down. Salamat sa inyo. The price of rice has started to come down from the heights they had last summer. And thanks to other conditions in the world, the price of fuel has also started to come down. At kung bumababa ang presyo ng bigas at bumababa ang presyo ng krudo, we expect the earning power of your salaries or your income from business to increase. Our economic team is working to rein in inflation, to monitor prices, and to put price gougers out of business. Si RT Yap, wala dito ngayon, dahil marami siyang ginagawa para sa katiyakan ng bigas at pagkain. Kausap ko lang siya kanina at pina-follow up ko sa kanya, RT, yung mga nahuli natin noong araw na nagsasamantala sa presyo ng bigas. So, magbibigay siya ng report kung ilan na yung na-cancel na lisensya dahil doon. Para pagdating muli ng next lean months, sana may leksyon na yung mga ginawang halimbawa nitong nakaraang lean months. But we will continue to make spot checks in the markets to make sure that no one is taking advantage of their fellow citizens during this extraordinarily challenging time. Si Vice President Noli De Castro, ang ginawa nating chairman or co-chairman sa DTI ng Price Coordinating Council, di ba, Noli? At yun ang isang mga ginagawa niya. Nagbabantay sa mga presyo ng bilihin doon sa mga palengke. October na nung minsan, lumabas ako ng Malacanang, dumaan ako doon sa South Superhighway. Nakita ko na yung mga Christmas lanterns, binibenta na. Naku, we are now coming into the holiday season. We should all count our blessings, and we should look to the future with greater hope, confidence, and optimism. Yung magaling ang ating mga sundalo sa paglaban kontra sa insurgency, at nagpapasalamat tayo doon. Magaling din ang ating mga pulis dahil sa ating executive order, kabalikat ang pulis at ang mga sundalo sa paglaban sa mga rebelde. At marami pang kailangang gawin para sa kapayapaan. Doon sa resolution ninyo, yung mga pagpoproteksyon sa kalikasan, sa mga dagat. Nung ako ay papunta rito, yung isang environmentalist kwento sa akin na yung mga nagbabantay ng Apo Reef, kung saan kami ni Girlie at ni Nene ay nag-diving at snorkeling ng ilang araw noon, summer, nakita nila may mga barkong parang PSG boat. Akala nilang una PSG boats na binabantayan, inahanda itong pagbisita namin ngayon. Pero sabi nila, hindi mo kang PSG boat kasi yung PSG boat, 2 motor lang, ito 3 motor. So, mas advanced. Tapos, nung lumalapit sila doon para malaman kung sino yun, umalis, pumunta patungong Palawan. At sa pag-examine, sa pag-interview sa kanila, parang iba ang lengguwahe, hindi Tagalog. Kaya, sabi ko, yun, halimbawa yun. Mabuti nakita ng mga taga-Apo Reef, yung mga nagbabantay ng Apo Reef, dapat ngayon hanapin sila. Kung pumunta patungo sa Palawan, hanapin sila. Akala ko muna, baka Abu Sayyaf. Pero hindi Tagalog ang salita So baka dayuhan. Maging Abu Sayyaf sila o dayuhan silang poacher, kailangan habulin sila at hulihin. So yun ang isang kailangan gawin pa rin sa kapayapaan. Pero the fact na yung nagbabantay ng Apo Reef, nakita sila, linalapitan sila, tumakbo sila tuloy, maganda ang pagbabantay.
At magpapasalamat tayo sa lahat ng mga bantay dagat, all the forces, government, civilian, military, non-government, na nagbabantay sa mga dagat ng Mimaropa. Maraming salamat sa lahat. Yung amnesty, salamat uli sa mga congressmen at deputy speaker na napasa na sa House of Representatives. Yes. Kulang na lamang sa Senado. Kaya sana itong resolution ay ipapadala ng ating secretariat doon sa Senado para malaman nila na ang taong bayan ng Mimaropa ay gustong pumasa na yung amnesty para mas maraming magbalik loob na ating mga nandoon sa labas. Our people must come together this holiday season to celebrate faith and families. Our communities must pull together and set aside personal feuds, political differences, and focus instead on what positive things we can do to improve our lives. I am optimistic about our future and the hope, optimism, and resilience of the Filipino people. I am optimistic about Mimaropa's growth prospects. I remember there was a time, kasi hindi ba ako yung gumawa ng Mimaropa, nung araw kasama kayo sa Region 4. Kaya lang, tuwing nagkakaroon ng RDC meeting, parating tungkol doon sa mga Calabarzon ang pinag-uusapan. So nag-decide ako, hihiwalay na lang yung Mimaropa para may sariling mga patakaran. Kasi iba naman ang patakaran para sa mga industrialized areas, iba naman ang patakaran sa Mimaropa na mas mahirap. But there was a time I was regretting what I did. Kasi parang nakikita ko, you're only trading, because you have different regional directors and different planning, parang you're ending up just interacting with one another. Baka naman you're just reinforcing each other's poverty rather than being able to benefit from the wealth that is in Region 4A. Pero the fact that you're the fastest growing region, hindi pala nagkamali yung inyong panukala na magkaroon ng sarili. And what the Mimaropa regional director should do as the representative of the government here is to be vigilant in bringing government services to the people. Isang problema ng Mimaropa ay kalat-kalat yung mga regional offices. Meron pang nandoon pa sa Maynila. Kaya yung meron tayong bagong secretary or president advisor for new government centers. Yung dati kong kasama sa Department of Trade and Industry, si Vic Domingo. At talagang marami na siyang, he's right now on vacation leave bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Pero nakipag-usap na siya sa mga kinauukulan. And I think he's already had his dialogue with you para nga mapabilis yung paglipat talaga ng regional center dito sa Calapan na pinili bilang Kapitolyo ng Mimaropa Region. It is important that your government works for you. It's important that you can expect the government to deliver the services you deserve. Kaya kailangan nandito silang malapit. At higit na kailangan ngayon, itong ginagawa nating LPSA, higit na kailangan ngayon ang seguridad at kapayapaan. But as I said, under the leadership of my former PSG head, who was with me in Malacanang and as Vice President for 8 years, si Del Bangit, pati na rin our commander of the Western Command, I am optimistic about peace and security in Mimaropa. Pati si Louie nga, inaanak ko, di ba, sa anibersaryo. So, I'm very optimistic because these are hand-picked officers to help bring about peace and security in the region. So let's all work together because we know that peace is a very, very meaningful and real prospect. I would even say it's here already in Mindoro, except for a few of the influenced barangays.
or in the whole Mimaropa, it's already here. Let's use this peace that we are enjoying to bring economic opportunities and human dignity to every man, woman, and child in Mimaropa. Yung mabilis na pag-iran ng kapayapaan, yung mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng Mimaropa, napakalaking puhunan yon para higit na gumanda ang buhay ng bawat mamamayan ng Mimaropa. Kaya sa inyong lahat, congratulations and good luck and more power in the future. Maraming salamat sa inyong lahat.